Nang ang pinakamamahal na aso ni Bill Balana na si Bosco ay nawala, ay inabot siya ng taon para lang ito'y mahanap muli. Naligaw ito at waring naglaho na lamang sa mundo ng tuluyan. Maigi na lamang at isang araw ay nadinig ni Bosco ang tinig ng kanyang amo na para na niyang ama. Ang sumunod nangyari at tiyak na magpapaiyak at aantig sa inyong mga puso, kagaya ng naranasan ni Bill. Si Bill ay marami ng taong naninirahan sa Westerly, Rhode Island, kaya naman kilala na niyang karamihan sa mga tao dito at nabisita ng lahat ng magagandang lokasyon ng lugar. At ang lahat ng meron sa kanilang maliit na bayan ay kanya namang naibigan at ipinagmamalaki. Nanirahan siya kasama ang kanyang aso na si Bosco, na nagawa na niya ampunin noong ito'y nasa edad ilang linggo pa lamang. Sa maraming taon na magkasamang dalawa ay talaga namang napamahal na sila sa isa't isa. Sa puntong ang tingin na ni Bill sa kanyang alaga ay parang tunay na niyang anak. Isang beagle, mix si Bosco at sadyang napakaliksi nito at mapaglaro. Tapat, mapagmahal at halos hindi mo mailayo sa kanyang tagapag-alaga. Madalas mamasyalang mag-amo sa kahit saan at maglaro ng fetch gamit ang kahit na anumang bagay na kanilang makita. At madalas ihagis ni Bill ay bola o hindi kaya stick na talaga namang sabik na sabik maibalik ni Bosco. Kapag naihagis na ni Bill ang kanyang hawak, ay mabilis na hahabulin niya ni Bosco at kukunin para ibalik sa kanya at ilapag sa kanyang paanan. Masaya si Bosco sa laro na ito na kahit gawin nila ng paulit-ulit ay halos hindi ito napapagod at nagsasawa. Maging ang mga tao sa kanilang komunidad ay nakilala na din ng aso na si Bosco. Hanggang sa isang araw ay may isang bagay na nangyari. Si Bosco ay nawala na lamang ng bigla na pinag-alala ni Bill ng labis. Ang maglakad kasi ng mag-isa hindi normal na ginagawa ni Bosco. Kaya ang malamang nawawalang kanyang aso at hindi ito makita kung saan man ay labis na bumagabag sa kanyang isip. Maging ang mga tao doon ay nangamba din sa biglaang pagkawala ni Bosco dahil ang lahat ng mga tao doon ay napamahal na rin sa aso. Ang pagkalaho ni Bosco ng bigla ay naging mabigat na dagok din sa kanilang mamamayan. Nang biglaan, wala namang nagawa ang mga tao kung hindi ang lapitan si Bill. At mapagaan ang loob nito, gabi-gabing hinahanap ni Bill si Bosco. Isinisigaw ang pangalan nito sa bawat sulok ng kanilang lugar. Sa katagalan, maging ang ibang mga kapitbahay ni Bill ay tumulong na rin sa paghahanap. Si Bosco ay nakaupo lamang sa damuhan at naglalaro ng stick na normal nitong ginagawa sa bawat araw, na sa hindi mo malamang kadahilanan ay nakalaya ito sa kanyang collar. Napansin ni Bill ang malaking siwang sa fence na humaharang kay Bosco, kaya't naisipan ni Bill na baka sinadya ni Bosco umalis ng mag-isa at magpakamatapang para lakbayin ang mundo ng mag-isa. Ang problema lang ay madali sa lugar nilang maligaw ng bigla dahil marami sa kalsada doon at lugar na halos magkakamukha at magkakaparehas lamang. Kaya naman kung hindi ka sanay ay mabilis kang malilito dito at may ibang direksyon sa oras na subukan mong magpakalayo-layo ng mag-isa, lalo na kung hindi ka sigurado sa iyong pupuntahan. Si Bill at ang kanyang mga kaibigan ay naisipan na lamang gumawa ng paraan. Sila'y nagsasagawa ng daan-daang posters ni Bosco para ipaskil sa paligid kung saan nakalagay na nawawala ito. Kalakip na isang numero na po pwede matawagan anumang oras. Nagbabaka sakali na isa sa mga tao doon ang makakakita ng poster at makakakilala sa aso, habang ang karamihan doon ay abala pa rin sa paghahanap kay Bosco. Si Bill ay sa mga animal rescue center naman naghanap at nagbabaka sakali. Malaki kasi ang posibilidad na may nakakita kay Bosco at dinala ito agad sa isang shelter. Ang bawat kulungan ng mga aso ay masinsinan niyang sinuri. Kaya naman hindi niya maiwasang malungkot nang hindi niya mahanap si Bosco sa lahat ng shelter na kanyang napuntahan. Ang sunod niya namang ginawa ay ang pumunta sa police station para malaman kung pwede siyang makahingi ng tulong sa mga otoridad na mahanap ang kanyang nawawalang aso. Ibinahagi ni Bill ang sitwasyon sa kanila at sinabing si Bosco ay para na niyang anak. Pero wari naman nagpapakita ng pagka-interes ang mga pulis sa kanyang problema. Mas nais umano nilang tutukan ng mas malalang problema kaysa maghanap ng isang aso. Ang lahat ng gawin ni Bill, mahanap lamang si Bosco ay nabaliwala lamang. Para bang naglaho na lamang si Bosco ng walang bakas na para bang isang bula. Makalipas ang ilang buwan, si Bill ay kinailangan ng lumisan ng Rhode Island para makalipat ng Lafayette sa Colorado.
Hindi madali sa kanya na umalis na lugar, pero kailangan niya itong gawin kasabay nitong kawalan niya ng pag-asa na makita pang muli si Bosco. Ang taglamig na panahon ngayon ay papalapit na. Hindi naman din lingid sa kaalaman ni Bill na matinding lamig ng winter sa Rhode Island. Isang temperatura na tiyak na hindi kakayanin ni Bosco kung sakali. Ang hindi alam ni Bill ay isa pala sa kanyang kaibigan sa isla ang nagpatuloy pa rin sa paghahanap kay Bosco. May pag-asa pa rin para sa muli nilang pagkikita at yun ang hindi nalalaman ni Bill. 2 taon ang makalipas ay nagawa na ni Bill ang magpatuloy sa buhay. Nasasabik pa rin siyang makitang muli ang kanyang alaga, pero mas napili niya na sa ngayon nakalimutan na muna ito. At hindi na muna alalahanin ang kanyang nakaraan. Kaya naman nang makatanggap si Bill ng isang mensahe mula sa Rhode Island ay agad siyang natigilan sa pagkabigla. Isa itong mensahe na mula umano sa isang pulis ng Rhode Island na si Donna, na marami nang nadinig na kwento na may kinalaman sa matagal na niyang nawawalang aso. Napansin niya umano ito na naglalakad sa isang parking lot pero hindi naman ito masyadong nilapitan para makasigurado. Nangako na lamang ang pulis na kukontakin muli si Bill kapag naging klaro na lahat. Bahagyang nabuhayan ng pag-asa si Bill. Bagamat hindi siya makakabalik agad sa kanyang dating lugar, ay may idea naman siyang naisip. Agad tinawagan ni Bill si Sheila Graham, isang babae na dati nagtatrabaho bilang Homeland Security at isang pet detective sa tuwing may pagkakataon. Nang malaman naman ni Sheila ang sitwasyon ay madali itong nagsabi na agad siya nitong matutulungan dahil malawak na umanong karanasan niya sa panghuhuli ng mga asong kalye at paghahanap ng mga nawawalang aso. Ang ilang ginawa ni Sheila ay ang maglagay ng ilang kamera sa lugar para matukoy kung talagang naroroon ang aso. At sa ilang araw nga na pagtsatsaga at paghihintay ay napansin na niyang isang aso sa lugar na talagang kahawig ni Bosco. Dito na niya ito pinaglaanan ng ilang masasarap na pagkain bilang patibong na talagang hindi matatanggihan ng kahit anumang uri ng aso. Burgers, fries at maging steak ang nilaan para sa planong ito na ipinasok niya sa isang kulungan na bigla ang magsasara sa oras na ito ipapasukin. Dahil sa pagtsatsaga ay nagawa ding mapa sa kamay ni Sheila ang aso at kinumpirma niya base sa larawang binigay ni Bill. Nito ay walang pagdududang si Bosco. Medyo kumapal na nga lang ang balahibo nito at medyo kailangan na ring mapaliguan dahil sa dumi. Agad tinawagan ni Sheila si Bill na naka-loudspeak at agad namang sumabat si Bill sa kanya. Dito na nagtatahol si Bosco nang makilalang tinig ng kanyang amo. Naging sabik ang aso at halos maglaho ang buntot nito sa bilis ng pagkampay. Dama din naman ni Bill ang kasiyahan ng aso sa kabilang linya at masaya siyang malaman na natagpuan na rin si Bosco, ang kanyang alaga na kanyang sinukuan. Pero nagbabalik siya ngayon, ligtas at nakahanda siyang mahalin muli gaya ng dati. Sa sobrang saya ni Bill ay hindi na niya napigilan ng mapaiyak. Ang problema nga lamang sa ngayon ay nasa Rhode Island pa rin si Bosco habang si Bill naman ay nasa Colorado, kaya't paano nga naman silang magkakasamang muli. Dito na pumasok sa eksena ang mga dating kapitbahay at mga kaibigan ni Bill. Masaya siya sa naging balita. Natagpuan ng pinakamamahal nilang aso, kaya't nag-ambagan sila ng pera para lamang ma-ship ang aso papunta sa lokasyon ni Bill. Sa loob lamang ng ilang oras ay nag-isapat ng pera ng lahat para magawa ang bagay na yun. Kaya naman makalipas ang isang linggo ay ganap na nakitang muli si Bill at Bosco. Si Bill ay napaiyak sa sobrang kaligayahan at nangakong hindi nahahayaang muli malayo sa kanyang minamahal na aso kailanman.